problema nila. Ano? Ako si Diego. May lihim na pagkatao. Siya! Chismoso! Ang lalaking mahilig sa chismis. At ito, Lower ba? hindi lang bida, kundi fighting stopper pa sa kanyang pinakabagong series. Kami na Sarah! Hoy! Aking ginawa! Well, matagal ko ng pangarap talaga na gumawa ng sarili kong fight scenes. At I'm very happy and thankful na pinagbigyan ako ng GMA7. This is another opportunity for me to show my creativeness and to show another side of me. And that's directing fight sequences. Simula pa lang to, pero I'm very excited. Hindi ba nagsiselo si Richard Gutierrez na nalilig ang kanyang leading lady na si Heart Evangelista sa iba? Hoy! Akin yan! Yung damit nyo! Hindi naman ako dapat magselos eh. Actually, happy ako kay Heart na may freedom siya ngayon at single siya ngayon. She's able to meet other people. I mean, that's what she needs to move on. So, I'm very happy that she was able to do that. Naging controversial noon ang unang pagpo-post ni Diana Zubiri sa FHM magazine. Nagkademandahan pa nga, di ba? Ano kaya ang reaksyon ngayon ni Diana? Sa muli ang pagpo-post sa FHM ay nagsampa ng kaso of obscenity si Manila Congressman Berry Abate laban sa mga publisher ng Sexy Best magazine. Makukulong na naman ba ako? Huwag naman sana madamay ako dun sa kung ano man yung problema nila. Nagsisimula ako, na-demanda na rin kami. Kumaga mas malaking, yun pa nga yung pinakamalaking demanda sa buong buhay ko. So ngayon pa ba na ang pinang-cover ko na sa magazine na to, matatakot ko. Nagkataon nga ako na naman. R&B Prince JR, may balak nga bang lumipat sa kabilang stasyon? Ikaw, may balak ka bang lumipat? Kabilang stasyon? Hindi! Sa ibang show! Triga lang ba yan? Parang, kasi I think nawala po ako sa SOP 1 month po. I was out of the country. Tapos bumagyo, tapos may Pacquiao po. So parang parang matagal po kami dito. Sa Last Bench Underwear Fashion Show, isang sexing JR ang nakita natin. This year kaya sa Bench Blackout, mas sexing JR kaya ang makikita namin? Uy, JR, kunang! Kunang! So of course I'm gonna be there in my underwear, walking the ramp, and Araneta. I think that's the most go po siguro underwear po with bench. Hanggang ngayon nga po, nailan pong pangako ako pag naka-underwear po. Parang polis natin sa Best Volley! Bihira na daw na nakikitang magkasama! Totoo nga kaya ang chismis na nagkakalabuan na ang dalawa? Labo mo. Hindi totoo yun. Kaya kami. Hindi naman. Okay. I mean, we're okay. Marami akong ginagawa. Tapos, Singapore siya. So, hindi rin kami nagkikita. So, siguro mga tao nagtataka, parati mag-isa ako, pag lumalabas or whatever. Pero it doesn't mean, now she's here. We're back. She's back. Senator Bong Revilla, sinamahan ng dating hostage taker na si June Ducat sa kanyang 4 na oras na kalayaan upang bisitahin ang tinatag ni Ducat na Musmos Daycare Center sa Tondo. Ngayong nakakulong si Ducat, si Senator Bong ang umaako sa mga gastusin ng nasabing daycare center. Matatanda ang isang senador sa tumulong sa negosasyon ng biyagin ni Ducat ang mga estudyante sa isang bus last year. Pumunta ako doon sa Musmos Daycare Center ni June Ducat. Siya kasi yung nagpapaaral sa mga bata na yun dati, no? Yun yung pinakausap niya sa akin nung nandun kami sa bus na kung po pwede, pagpatuloy ko yung kaya pumunta tayo doon sa Tondo. Nagulat niya ako pagdating ko doon na kumbaga inalaw siya ng judge. Which is also good na makabalik din siya, makita rin yung kalagayan ng mga bata doon, no? Pinangako natin, dapat natin ito pa rin. Samantala, may panawagan naman si Senator Bong para sa mga gustong tumulong sa mga kababayan natin sa Iloilo.
So pagka nakita nyo sa Iloilo, pag nakapunta kayo ng Kalibo, Aklan, this time ibang klase yung inabot nilang kalamidad. And I think tayo mga Pilipino, tayo mga Pinoy, magtulong-tulong tayo, tulungan natin yung mga kababayan natin nandun. Nasa tingin ko hindi pa makakabangon in the next 1 week or 2. Siguro it will take 5 months to 8 months for them to recover. Kaya nga nananawagan tayo na sana magpadala tayo ng tulong kahit sa anumang foundation na nagpapadala. Katatapos lang noong last Saturday ng 40th birthday concert ni Ding Dong Avanzado. Ngayon, babalik na sila ni Jess Zaragoza sa Amerika. Napatawad na kaya nila si Rufa May Quinto na nakasamaan nila ng loob. Taylor, bakit na napapatawad mo? Kaya umalis ka na dito. Umalis ka na ng boga-boga. Alis! Doon ka! Ako hindi ko nagtatanim or like I said, I wish everyone well and you know, just wanna really live in peace and just be happy. Sana, you know, let's just learn to respect each other. You know, I think yun lang naman yung importante, no? If marunong ka magrespeto sa kapwa mo, you will earn the respect. Babalik ko sa'yo. Parang hindi natin binabanggit yung pangalan. Huwag na. Naku, alam mo yung galit, yung sama ng loob, ano yan, lumilipas naman talaga yan. Kumbaga nagawa ko na yung dapat kong gawin. Nasabi ko na rin kung ano yung tama, okay na ako dun. Wala akong tinatanim na sama ng loob. Mark Harris! Handa nga bang tumayong ama ng baby ni Jeneline Mercado pagkasilang nito? Hindi ko pa trabaho yun. Trabaho po ni Patrick yun. Ako lang, siguro bilang ninong, o kami na ringer, kami yung gagabay kay Jen, tsaka yung sa baby niya. Pero, siyempre, doon pa rin yung karapatan ni Patrick, tsaka dapat, siya pa rin yung tumayong talagang tatay ng bata. Magbabalik pa si Golden Cheese. At marami pa siyang kakalusing intriga sa pagbabalik ng... Sparkle! Ano naman? Lower! 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 Unang daho. Subject, Jubadera Girl. Daho po ba yan? Layo nga! Daho! Daho ang girl ay na ito na maski na pinagjujubad na, so little girl pa rin sa isip at ugali. Ako po ba yan? Ikaw nga! Ang kwento, sibatid si Jubadera Girl ng isang veteran, Jubadera. Hello? Dahil veteran na nga, sanay na itong mag-alaga na huwag masilipan at after ng sexy scenes, super balabal. No free show nga? Pero si Girl, wishing, Care Bear siya. Care Bear! Maski naka-micro shorts ay kung saan sumasalampak at close open pa. Oh my God! Sightseeing tour! Happy Fiesta! Bakit kaya? The whole careless at Care Bear na Jubadera Girl may connect sa Luntiang Paraiso kung saan super sugo natin siya sa name soon na Regine Caceres. Iyon na! Finality The Who. Subject, Matinee Idolette. Hello? The me? Layo nga. The Who ang Matinee Idolette na ito na naeksenahan sa loob ng sinihan dahil sa food. PG ating patay gutong episode. Di naman. Ang kwento, nanunood raw ng sine mag-isa itong si Matinee Idolette at natsyempong nakaupo ito in the same row ng isang songer, jowa ng songer at mudra ng jowa ng songer. Hindi na sikat si songer. Anyways, after a while, may dumating na waiter, may delivery na lapang for Matinee Idolette. Excuse me? Issue na lapang to this? Ah, yes. Thanks for you. A bit later pa, may dumating uling waiter at may dalang 3 set ng lapang. Issue na lapang to this? Ah, yes. Thanks for you. In the matter of a while, ang entourage nila Songer, sobrang hunger burn na. Our order not yet arrival! Umorder
Nag-order din pala sina Songer sa same resto as Idolette. So pinuntahan ni Songer ang resto to ask, why wala ba ang lapang nila? Our order, where? Already, thank you very much. I did so. You're joining friend, Idolette. We are not joining. Ang extra lapang na tinanggap ni Idolette kina Songer pala. Umeksena si Mrs. Songer. Hey, you, Idolette, it's not your fault. Not your fault. Next time, when not your fault, ask us around, okay? Siyempre, walang nagawa si Idolette, kundi lalong manliit. At bago pa magbukas ang ilaw after the movie, umiska po na. Nausimati ni Idolette, super show ko natin sa Rensong na Christian Jeff Leanyo. Yun na! Ako na ang